na nga lang mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin itong naging pahayag ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Ako po, maraming tinatamaan ha sa pahayag, napakatapang na pahayag ni Senadora Amy Marcos. Tama talaga. Totoo naman talaga mga kababayan. Niyan talaga ang target nila na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte para hindi na makatakbo sa darating na presidential election ngayong 2028 mga kababayan. Yan talaga yung kanilang pakay. Napakarami ng kaso na naisampa laban kay Vice President Sara Duterte at may mga isinasampa pa mga kababayan. Pero bakit pinupursige nila itong impeachment na ito? Bakit ayaw nila? Na paghalimbawa talagang totoo, matibay yung kanilang mga ebidensya, ayaw nilang makulong si VP Sara Duterte. Ayaw nilang magmulta si VP Sara Duterte. At ang gusto talaga nila, sinasabay-sabay nila itong impeachment na ito. Dahil talaga ang totoong pakay nila ay lumpuhin at hindi na makatakbo itong si VP Sara Duterte. Pag halimbawa mga kababayan, ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya maraming tinatamaan sa sinabi nitong si Senadora Amy Marcos. Isa na mga kababayan, yung kanyang pinsang buo. Itong si Speaker Martin Romualdez, na talagang ambisyoso naman talaga yung mga kababayan. Yan yung isa sa mga nagpursige mga kababayan at nagdikta sa mga congressman na ipursige itong impeachment na ito, itong article of impeachment na ito. Kaya nga sabi ni Senate President Chis Escudero mga kababayan, huwag nyo kaming itulad. Mga congressman kayo na dinidiktahan lang kayo ni Martin Romualdez. Ibahin nyo kami. Hindi nyo kami kayang diktahan. Hindi kami kayang diktahan ni Martin Romualdez. Dahil may sarili kaming mga paninindigan at pananaw. Hindi katulad ng mga congressman na yan. Alam naman natin kung magkano yung mga natatanggap ng mga congressman na yan mga kababayan. Ngayon, dapat lang talaga na mabunyag yung katotohanan. Kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng article of impeachment na yan laban kay VP Sara Duterte. Ito na mga kababayan, huwag na natin ito nga patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito, pinahihirap. Yan talaga totoo mga kababayan.
Kasi nga, kung talagang gusto nila na maparusahan itong si VP Sara Duterte, kung talagang may kasalanan ito, kaso mga sa korte, mga kababayan, para makulong. Kasi nga, itong impeachment na ito, kahit na halimbawa, ma-convict itong si VP Sara Duterte, hindi naman makukulong. Walang parusa, mga kababayan. Yung maging parusa lang yan, ay hindi na makatakbo sa anumang posisyon ng ating pamahalaan, itong si VP Sara Duterte. At yan yung hangad nila. Diba? Kung talagang malinaw, matibay, may basihan, itong mga congressman na ito, na gumawa, gawa-gawang mga ebidensya na yan, yung mga sinasabi nila na paglustay ng confidential fund ng pira ng Office of the Vice President, kung talagang mayroon, kasuhan nila. Hindi itong impeachment na ito. Para lang, tama talaga, nalumpuhin nila. Para hindi na makatakbo. Halatang-halata naman masyado. Hindi po, hindi po yan, hindi gusto ng mga congressman na yan, itong mga galit kay VP Sara Duterte, na maparusahan. Ang gusto nila, talagang malumpo. Hindi na makatakbo bilang presidente. Kasi natatakot sila, mga kababayan. Takot na takot sila. Dahil nga alam naman natin, kahit na siguro ngayon gawin ang eleksyon, panalo si VP Sara Duterte. Maliban na lang, mga kababayan, sa mga taong, mga talagang, sabi nga nila, yung mga galit daw sa mga Duterte, ayun yung mga adik. Yung mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Meron namang hindi siguro, mga kababayan. Pero yun yung mga sinto-sinto. Alam mo ito, pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Tama. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremad mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako, sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Totoo yan. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Sino ba yung lulong? Sino ba yung lulong sa kapangyarihan? Yung talagang gusto nila na hindi na sila maalis sa kanilang posisyon ngayon. O yan si pinsan niya. Yung kanyang kapatid, yung ating presidente, mga kababayan. May ibinunyag din niya si Senadora Amy Marcos na dinidiktahan lang ng kanyang asawa. Ang pamahalaan nga natin daw ngayon ay hindi Marcos hindi Marcos administrasyon. Ang pamahalaan natin ngayon ay pinapalakad ni Romualdez at ng mga Araneta. Paano yan, mga kababayan? Napakatindi ng mga binibitawang mga pahayag nitong si Senadora Amy Marcos. At nakikita ko talagang kakaiba itong si Senadora Amy Marcos. Mayroon itong isang salita. Hindi ito katulad ng kanyang kapatid. Na iba yung sinasabi, iba din yung ginagawa. Yun nga. Kasi nga, ito yung gusto, halimbawa, itong gustong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito dapat nakakabuti para sa ating bayan. Pero diktahan naman siya ng dalawang mga kababayan, siripinti. May dalawang siripinti na sa kaliwat kanan. Nag-uusap. Didiktahan siya na ganito ang gawin mo. O di ba nung sinabi niya na ayaw niyang papasukin itong ICC. Pero biglang bumaliktad, mga kababayan. Ibig sabihin, may nagdikta. At ito na nga, itong dalawa na ito, itong si Romualdez
at itong si First Lady na mga siripinti, mga kababayan. Kaya tuloy, nagkalitsi-litsi na tuloy, nagkaroon na tuloy ng kaguluhan sa ating bansa dahil sa mga siripintingan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, wala naman talaga mga kababayan, wala naman talagang ibang hangad yung mga yan. Yan talaga ang kagustuhan nila na ma-impeach itong si VP Sara Duterte dahil nga ayaw nila na tumakbo itong si VP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay sino ba ito? Emmanuel Aguilar. Shoutout sa iyo, Emmanuel Aguilar. Shoutout na rin kay Rudy Rica Butihan. Shoutout sa iyo. Shoutout na rin kay Brenda Sodario. Shoutout kay Harrison Chua. Ano ito ni Congressman Chua ng Maynila. Shoutout na rin kay Eduardo Fernandez. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Mirian Amuroso. Shoutout na rin kay Ryan. Shoutout kay Angie Carion. Shoutout na rin kay Bayani Yasun. Shoutout kay Ma'am Elisa Borby. Shoutout kay Arcil, kay William Makaraig, kay Edgar Monticlaro, kay Imelda, kasi ba to? Ang apelyido ng Ma'am Imelda? Nakalimutan ko yung apelyido ng Ma'am Imelda. Ma'am Imelda, nawala yung kanyang pangalan dito. Shout out Ma'am Imelda. Ma'am Imelda, nawala. Shout out na rin kay Jean Aninon. Imelda Pascual pala. Ma'am Imelda Pascual, shout out sa iyo. Shout out na rin kay Domsky Market Junior, Edison Maliwat, kay ito si Ma'am Imelda Pascual. Shout out na rin kay Florentino Sagon. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.